Kamusta, fire signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga fire signs? Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Pwede magkapalit ng message kasi connected ka sa person mo. Mystery. Maybe feeling mo or yung person mo ay naglilihim sa'yo o kaya may mga bagay na hindi ka alam, nahihiwagaan ka tungkol sa kanya. Wife material, yan yung tingin ng person mo sa iyo or ito yung tingin mo sa kanya. Kasi merong mga naikipagrelasyon na ang hangad talaga ay lifetime partner, hindi basta relasyon lang. Maging honest tayo sa isa't isa. Misteryoso nga talaga yung person mo sa'yo, no? Mukhang gusto mo makipag-usap sa kanya or meron siyang gustong i-reveal sa iyo. Paubaya, maybe ang ilan sa inyo, hindi mo na lang to pinapansin kung ano man yung gumugulo sa isip mo. Give and take, yun yung gusto mong mangyari sa relasyon para payapa ang isip or ang relasyon. O kaya ang ilan sa inyo ay natapos na talaga ang relasyon. Ipinaglaban kita. May mga sitwasyon na hindi rin perfect sa relasyon nyo. Pero syempre, hindi naman to agad-agad na nakapag-desisyon ka para tapusin yung relationship o kaya yung magsabi ka ng totoo. O ang ilan sa inyo, yung tadhana na mismo yung nagbigay ng hint. Kumbaga, nahuli mo na sa akto or may ebidensya. Alamin naman natin kung ano ang nangunguna na 12 zodiac na binabanggit or tinutukoy ng personalized cards. 4 lang yung kukunin ko na cards. Kailangan ko lang haluin na maigi. Kukunti lang 12 lang naman yung zodiac sign. Ang unang card ay Taurus. Pwedeng zodiac sign mo or zodiac sign ng person mo. Gemini. 2 card pa yung kailangan natin. Scorpio. Pisces. Yan yung 4 na zodiac na nangunguna sa 12 zodiac signs na tinutukoy ng personalized cards. Ang reading natin ngayon ay patungkol sa clarity ng situation mo. Ano yung feeling mo sa situation? Ano yung pananaw na dapat isaalang-alang or i-consider? At saka kung paano mo i-handle yung situation. Pero kunin muna natin lahat ng cards mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung bottom of the deck mo. Queen of Wands.
Ibig sabihin nito, ikaw yung person na outgoing, nakikisocialize, at saka yung bang na-attain mo, nakakamit mo yung success na gusto mo makamit. Lalo na kung pang professional. Ang ayaw mo lang, yung kabaliktaran ng mga sinabi ko. Ayaw mo ng pagtatalo, ayaw mo rin ng yung bang kasiraan, at saka yung feeling na hindi ka pinapahalagahan. Ito naman yung feeling mo sa situation, pero unahin muna natin yung patungkol sa career. King of Swords, Ten of Cups, at the Temperance. Sa career, kailangan ng patas sa pagpuna at saka kung ano yung ine-expect ng boss mo na dapat mong gawin, yun yung gawin mo. At kung magpapalit ka man ng career, kailangan makatwiran yung rason mo para yun yung magiging guide mo sa paghahanap ng bagong trabaho. Sa negosyo naman, nagtitiwala sa iyo yung mga tao sa paligid mo kasi napakakalma ng approach mo sa business mo. Pangmatagalan or napakatagal mo na sa negosyo na ito. Ang ilan naman ay permanente ka na sa trabaho mo. Sa ilan, naghahanap ka ng trabaho, maybe dito sa Pilipinas o kaya sa ibang bansa. Pero biglaan din yung dating nito na magkakaroon ng pirmahan tapos magsisimula ka na ng trabaho mo or mag-asikaso ng mga papeles. Sa mga single, huwag mong masyadong husgahan yung potential person kasi itong person na to ay malapit sa pamilya niya. Nakikita mo na sobrang happy, sociable, pero ang totoo, meron din naman siya mga personal problems pero hindi niya na yon kailangan pang idetalye or ipakita. Pero ang totoo, napaka-caring, loving ng potential person na nagugustuhan mo. Sa mga nasa relationship, bawasan yung mainitin ng ulo. Yung mga taong kakampi mo, alagaan mo kasi sila yung pinaka nakakaunawa sa behavior na meron ka. Lalo na't committed ang relasyon at saka solid. At saka 2 cards na yung positive para sa relasyon na kailangan ng maraming oras para sa relationship. Ito naman yung pananaw na dapat mong isaalang-alang or i-consider. The Devil, Ace of Swords, at the Fool. Sa financial or money, pwede ka naman mag-negosyo o kaya mag-invest kung ano yung gusto mong paraan para lumawak or dumami ang financial mo. Pero hindi lahat yun maipapangako na may magandang balik. Kaya ang advice ng cards, kung mag-i-invest ka or magne-negosyo ka, kailangan sa maliit lang muna. Yun kasi yung simula para sa magandang career o kaya oportunidad sa money. At saka magiging maganda yung kapalaran mo dito. Hindi na katulad ng dati. Yun nga lang, kailangan mong ipagpatuloy yung kasipagan mo para ganun din yung balik ng financial sa iyo. Ipinapahiwatig ng cards na ito sa relationship, naka-2 cards ka na at saka pinakita na rin sa puting cards na meron nga talagang misteryo sa person mo. Kasi kung ano yung ipinapakita niya, iba naman sa totoong nararamdaman niya. At saka magkakaroon ng clarity sa buhay mo kung ano yung katotohanan, single ka man or nasa relationship. At saka para sa mga single or nasa relationship, sabi nila, maraming isda sa dagat. Pero isipin mo rin na yung mga isda na yon ay pwedeng option para sa true happiness na mahanap mo yung totoong para sa iyo. Tingnan mo din yung mga positibong nangyayari sa buhay mo o kaya sa relasyon.
Huwag basta mag-give up. 5 of Swords, 3 of Cups, at 5 of Cups. Ito naman ay kung paano mo i-handle ang situation. Pero unahin muna natin yung kalusugan mo. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo, meron kasing person na violente, malupit, kaya ito yung dahilan kaya nagkakaroon ka ng mental and physical health problem. Sobrang baba ng energy mo, pero may mga taong makakatulong sa'yo, ang family mo at saka mga kaibigan. Kaya mag-stick ka sa mga taong nagbibigay positibo sa buhay mo. Sa mga single, kung ikaw yung dahilan kaya merong betrayal sa relasyon ng iba, hindi ito yung para sa iyo. Merong relasyon na para sa iyo na hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo or i-adjust kung ano yung meron ka or meron do sa person. Kayo yung mas magiging fit together. Hindi na kailangan ng adjustment. Kaya nga sabi sa mga naunang cards, huwag ka mawala ng pag-asa at saka ikaw mismo yung maghanap ng soulmate mo kasi meron. Sa mga nasa relationship, binibigyan mo ng pagkakataon yung person mo na para magbago siya. Sinisikap mo na maayos yung relationship nyo kahit tutol yung mga taong concern sa iyo. Mabuti na rin na binigyan mo siya ng pagkakataon para alam mo kung ano yung dahilan kung bakit ka nag-give up. Ang ilan sa inyo yung betrayal, sakit ang dahilan. O yung biglaang pagkawala. Ang ilan kasi sa inyo na byuda. Ang ilan naman hindi pa kayo kasal pero namayapa yung person na nakarelasyon mo. Pure at happy ang relasyon nyo pero hanggang doon na lang talaga. School. Ang ibig sabihin nito, ang ilan sa inyo nagsisimula ka ulit. Pero baon mo dito yung mga na-experience mo sa nakaraan. Ang next card naman ay writing. Ang ibig sabihin naman nito ay nagkakaroon ng healing sa isip at puso mo sa bawat pagdaan ng araw or panahon. Ito na yung last card, options. Nahihirapan kang magkaroon ng fairness sa sitwasyon mo sa buhay, pero mas makakabuti na magkaroon ka ng tamang desisyon or finality sa situation para walang pagsisisi. At saka ma-detach or mahiwalay mo na yung isip mo or sarili mo sa situation para magkaroon ka ng clear mind. Pangalawang card mo na yan para sa clarity. Mahirap talagang humiwalay sa yung mga nakasanayan na natin. Pero unti-unti naman yan. Ito naman yung angel number mo. 444. It means that your angels want to send you a message of love and encouragement. Ano man ang decisions mo, kailangan talaga ng guide or suporta mula sa angels or loved ones. 333. You are going to be the example that anything is possible. Binibigyan ka ulit ng clarity ng angel number mo. Na kung ano yung mga bagay na hirap kang bitawan, meron namang magandang kapalit. Hindi mo man makita sa ngayon, pero soon mararamdaman mo na yung plano ni God para sa iyo. Pasensya na kayo guys, ang hirap kunin na-stuck na yung kamay ko. Ayan, buti na lang. Ito pa yung additional na message or clarity sa situation mo.
Teka lang, ilapit pala natin yung camera. Darling, ibig sabihin meron kayong katawagan ng person mo kung honey man, sweet, babe. Brave, ibig sabihin ay kahit maraming ka mang pinagdaraanan na sitwasyon, matapang mo pa rin hinaharap. Ayan, connected ito kahit na nagiging emosyonal ka sa sitwasyon. Nagpapakita ka pa rin ng lakas ng loob or katapangan. Country, posible na nasa ibang lugar ka or nasa ibang bansa ang person mo. Desire, may mga bagay pa na hindi mo pa nakakamit na gusto mong magkaroon ng katuparan. Cook, maybe ikaw ito yung person mo na mahilig magluto. Ito naman yung next charm. Feather. Ibig sabihin yan guys, you are guided at saka ang ilan sa inyo may posibilidad na nag-aalaga ka ng ibon. O kaya hindi ikaw yung may-ari pero yan yung alaga nyo sa bahay. Ito naman guys, ibig sabihin mag-insenso ka para ma-cleanse yung bahay nyo or mawala yung negative energy sa iyo. Meron kasing palipad hangin. Ibig sabihin nito ang ilan sa inyo magbabakasyon, magre-relax ka or bonding sa pamilya. Ang ilan sa inyo ikaw lang yung gagala para makapag-relax. Pwedeng bike, kotse o kaya motor. Itong Pisces nakadalawang zodiac. Di ba pinakita na kanina? Pwedeng ikaw yung Pisces o yung person mo. Ito naman yung mga letters na posibleng andyan yung letter ng person mo. Ay teka lang guys, ulitin ko. Meron pa palang letter eh.